Hello, my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ at ang gagawin natin ngayon mga my dear ang iyong second half para sa buwan ng August 2023. This is from August 16 hanggang sa katapusan at ang reading na ito ay dedicated para sa iyo, my dear Virgo. Okay, my dear Virgo, bago tayo mag-start ng iyong reading, mag-reminder muna tayo. My dear, ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. My dear, gusto ko lamang po magpasalamat sa unconditional love and support na pinapakita po ninyo sa ating channel, sa walang sawa po ninyo paghihintay at panunood po ng ating mga videos. From the bottom of my heart, maraming salamat po. Ganon din po sa mga bagong subscribers. Pasok lamang po, animan po iyan, kaliwat kanan. Ano to, jeep? Diba? Hindi namang jeep yung channel. Ayan, maraming salamat po sa walang sawang suporta. And advance happy birthday mga my dear Virgo. Happy birthday to you. Ayan. So, ang dasal ko, ang regalo ko lamang sa iyo my dear is prayer na maging successful ka in life. 'Di ba? At ang wish ko sa iyo my dear naman ay magkaroon ka pa ng many more birthdays to come. Okay, my dear. Last two shuffle tayo, my dear. Last two shuffle. At tingnan na natin kung ano mga eksena at kaganapan at kung ano pa na maaari mo makasalubong sa yung second half of August 2023, my dear Virgo. Cut na natin into 3. Ano daw? Cut na natin to into 3. Okay, let's start. First message mo, my dear, is the King of Cups. Okay, pangatlong beses na itong lumalabas sa opening card. Okay, anong trip nyo? Anong mga hinihintay nyo? Okay, may mga waiting energy, no? Si Pisces, meron din. Si Scorpio, meron din. Si Gemini, ewan ko sa'yo, Gemini. But anyway, King of Cups, my dear, yung lumabas. So, there's a tendency na meron kang waiting na energy. Meron ka ditong hinihintay. Posible naghihintay ka ng confirmation, clarification, okay? In the background, meron pa rin ako nararamdaman ng mga tension, okay? Sa mga taong nakakasama mo, sa mga taong mahal mo sa buhay. Iba't ibang mga emosyon yung nakikita ko or nararamdaman ko in the background. But so far, my dear Virgo, meron kang waiting energy dito. Meron kang hinihintay. Okay? Next card natin dito is the Queen of Cups. Okay, lumabas yung mag-partner. The King and the Queen of Cups. Okay, posible yung iba sa inyo ay nagmamanifest ng relationship. Okay, kasi partner card to. So, baka nagmamanifest kayo, di ba? Sana, yung iba siguro sa inyo nag-pray, sana birthday gift mo sa akin is partner na lang, di ba? Yung iba naman siguro sa inyo, my dear, is may kinalaman sa usapin ng sitwasyon. Okay, so kung hindi naman to sa single energy, remember that this is a general reading, so hindi to 100% mag-resonate for everybody. So, yung unang energy is meron nagmamanifest ng relationship. Yung iba naman is may kinalaman sa usapin ng energy ng pamilya or energy ng tao. Okay? Parang you're waiting na i-approach ka, you're waiting na meron mangyari. Okay? Posible meron din dito nagwe-wait ng baby. Okay, kasi meron ako nakitang dalawang baby dun sa taas ni Queen of Cups. Ayan, oh. So, there's a tendency. Or posible kung ano man itong hinihintay mo ay konektado sa bata or konektado sa anak mo. Okay? Yun ang nakikita ko dito. Okay, next card natin dito is the Seven of Swords. Ay, nako. Okay, so paglabas ng Seven of Swords, this is a very sneaky na energy, okay, backstabbing na energy. So, posible, my dear, na meron kang hinihintay na umamin sa kasalanan na ginawa niya. Okay, hinihintay mo na umamin si Seven of Swords related sa kasalanan na ginawa niya. Okay? So, sa tingin ko, kung ano man itong ginawa ni Seven of Swords sa'yo, my dear, is masyado siyang below the belt. 'Di ba? Yun ang nakikita ko dito, posible may kinalaman sa pagkuha ng mga gamit na hindi naman talaga kanya o di kaya paggawa ng basta ayoko isa-isa yung mga kasalanan, 'di ba? Basta kung makikita mo yung energy ng Seven of Swords, may kinalaman yan sa pagtatraidor, pagnanakaw at kung ano-ano pa. Okay, hindi ko na isa-isa yung mga kasalanan, my dear. Okay, next card natin over here is the Seven of Pentacles. Okay, energy
Angel number 77, my dear ha, Angel number 77, pagkatapos mo panoorin to, tingnan mo yung message ng Angel number 77 kasi hindi ko na ipapaliwanag dito dahil hahaba pa yung reading natin. Okay, pero pakiramdam ko, my dear, meron nang namumuro sa'yo. Namumuro ka na. Okay? Kasi may kinalaman sa kasinungalingan or kung ano-ano man, ganyan. Parang nararamdaman ko, my dear, sumisingaw na yung amoy ng basura, ng ginagawa niya at kung ano-ano pa. But, just to put some light in the picture or color in the picture, yung iba talaga sa inyo ay nagmamanifest talaga ng relationship at nagmamanifest kayo ng matino. No? Ayaw nyo na meron 7 of sword, okay? Pero labas sa relationship, namumuro na. Meron na namumuro sa'yo, my dear. Meron na namumuro. Posibleng ninakawan ka ng pera o niloloko ka na may kinalaman sa usapin ng pera. Kasi 7 of Pentacles to. Okay, additional message na tayo, my dear. The Page of Pentacles. Okay, nagdadahan-dahan ako, my dear, kasi yung energy niya is little bit rumble. Okay, meron talaga ditong young energy, my dear. Meron talaga ako nakukuha dito young energy. Posible, okay, isa-isayin natin yung young energy. Posible, isang energy na nakukuha ko doon sa young energy is posible nagkaroon ka ng partner in the past na mas bata sa'yo. Okay, yun ang nakikita ko dito. And maraming nangyari sa relationship ninyo, nagkaroon ng gulo-gulo and everything. And posibleng wala na kayo nitong person na to, wala na. Okay? Pero na-partner siya sa energy ng Nine of Cups, so there's a tendency na baka paminsan-minsan, pag kumukulog at kumikidlat, naaalala mo tong person na to. 'Di ba? Energy lang din siya ng Taurus, Virgo, and Capricorn. So, hindi ko kino-close yung energy ng ibang zodiac sign. Like here, meron tayong Libra, Gemini, Libra, and Aquarius. Dito naman sa water, meron naman tayong Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay? Pero naunang energy is yung energy ng Libra and Aquarius. Okay? Ay, sorry pala. Earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. Sumunod lang tong energy ng Libra, ay Gemini, Libra, and Aquarius. Ang gulo. Basta, naguluhan ako sa sarili kong reading. Ano ba? Sabagay, di ko naman to reading. Reading mo to, ikaw makakaintindi dito. Okay. So, may nangyari in the past, posibleng nagkaroon ng breakup, mas bata sa'yo to, okay? But kung sa loob man ng pamilya, posibleng bata to, posibleng ang tinutukoy dito ay anak mo, okay? At meron siyang ginagawang mga bagay na hindi mo talaga nagugustuhan. So, parang gusto mong umamin siya sa'yo or humingi talaga siya ng sorry sa'yo, okay? Doon sa mga nagmamanifest ng relationship, isa lang talagang sinasabi mo dito, my dear, ayaw ko na nung kagaya nung dati. Ayaw ko na yung kagaya nung nauna. Okay? Next card natin dito is the Ten of Cups. Okay. So, sa paglabas ng Ten of Cups, my dear, marami pa rin talaga sa inyo ang very attentive. Okay. Parang customer, call center representative. Ano yung customer service representative. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Kasi, parang, di ba, birthday mo, my dear, imbis na ikaw yung magregalo, baka ikaw pa yung magbibigay ng regalo. Pero itong regalo na to, hindi kasi more on, nakukuha ko dito, hindi more on material. Pwedeng more on material, pero ang angat na energy is more on emotional. So, there's a tendency, my dear, na maging comfort zone ka ng mga tao sa paligid mo, maging attentive ka na naman sa kanila, my dear. Isa pang nakukuha ko dito na energy, my dear, pahabol lang is, there's a tendency na nasa iisang lugar ka, na tinitiis mo yung sitwasyon na yon kasi gusto mong maayos yung pamilya o yung connection. Okay, may nararamdaman akong tension. Posible, my dear, na merong nag-aaway na dalawang tao because of napipikon sa'yo. Merong napipikon sa'yo, my dear. Napipikon siya siguro kung paano ka magsalita or something. Pero ang nakukuha ko lang dito is parang kaya ka nagsesermon is because gusto mong maintindihan niya yung pinanggagalingan nung kabila. Parang ganun. Parang ka nasa gitna, parang ka nagre-referee. Yun ang nakukuha ko dito na energy. Pumasok lang ngayon. But so far, kasi nandito tayo sa bandang second row natin, my dear, the Ten of Cups, emotional kasi yan. So, yung pumapasok na energy is more on parang nasa isang sitwasyon ka na posibleng hindi maganda, pero pinipili mo mag-stay doon kasi gusto mong mapabuti ang buhay ng lahat, especially kung meron ako nakukuha kanina na young energy, posibleng mapabuti ang buhay ng anak mo or something, pero gusto mo ayusin niya yung buhay niya, yun ang nakukuha ko dito, or gusto mong umamin na siya sa mga kasalanan na ginagawa niya, parang ganon. Kasi meron ka na nakikita na parang mga mali-mali na ginagawa niya, okay? The Seven of Swords and the Tower, okay, parang meron dito mapapariwara, okay?
And ayaw mo siyang mapariwara. Ayaw mo siyang mapariwara, my dear. Yun ang nakikita ko dito na energy. Ayaw mo lang talaga siyang mapariwara. Kaya as good as possible, pinapangaralan mo siya, ginagabayan mo siya, iniintindi mo yung sitwasyon at pinapaintindi mo rin sa kanya yung sitwasyon. Nilalawakan mo dito, my dear, yung iyong pangunawa, ang iyong understanding, nilalawakan mo dito, my dear. Hinihintay mo na i-approach ka niya na umamin, pero meron din ako nakikita dito, my dear, na para ka nagsesermon, iniintindi mo, inuunawa mo, okay? And at the same time, pumapasok na naman yung energy ng nagmamanifest ng relationship. Pumapasok ka na naman. The death card. Tama, meron na nga talaga namumuro sa'yo, my dear. Namumuro ka na. Okay, so hinahabaan mo lang dito, my dear, yung iyong pasensya. Ayan, pinipilit mong intindihin, pero namumuro na talaga siya kasi meron siyang ginagawang backstabbing energy at yung energy na parang meron na papariwara. Inaayos mo yung buhay. Okay, bottom deck of the card is the Nine of Swords. Nagkakaroon ka ng overthinking, stress, di ba? Hindi mapahinga yung isipan mo, posibleng sa kagagawan nitong energy na to, di ba? Hindi mo rin tumatalikuran, my dear, kasi posibleng very, very close talaga sa'yo to. Kung sino man tong tinutukoy dito na person, remember that this is a general reading, so posibleng ang tinutukoy dito ay kapamilya mo, karelasyon mo, kaibigan mo, katrabaho mo, di ba, na very, very close talaga sa'yo. Yung bata na energy is posibleng anak mo or kakilala mo, pero tinutuwid mo siya, my dear, parang binabali mo yung sungay. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. But marami sa inyo mga my dear ang nai-stress at ginagawa naman ninyo ng paraan, my dear, para matapos yung stress na yon kasi namumuro na talaga, my dear. Jackpot na to sa'yo, my dear. 'Di ba? Super, super jackpot na talaga sa'yo to kung sino man tong person dito na tinutukoy. Kasi ang dami niyang mga backstabbing na energy. Ang problema dito, my dear, yung mga backstabbing na energy, nakikita mo na nagba-backfire sa kanya. Siya lang din ang magbe-benefits nitong mga backstabbing energy in the near future. Kasi siya yung mapapariwala. Siya yung mapapariwara, siya din yung madadamage. Okay? So my dear Virgo, yan ang reading mo para sa yung second half of August 2023. Sa mga my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click mo notification bell para update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time. Bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat po.